Tapos isi-share mo si Jesus sa kanila, mga kapatid, sa kapang. Tapos ang session mo ay nasa kulang 3,000 na mga estudyante. Pero binibigyan tayo ng ganitong opportunity. Kaya nga, nag-i-invite ako lagi, mga kapatid, bakit gusto yung tumulong sa campus ministry? Just to experience what is there. Ano ang meron doon? Ano ang meron na nakikita mo, nararamdaman mo, na inibitahan ka ng Panginoon sa isang pananampalataya na akala mo, ay hindi mo kaya ko, pero kaya mo. At bakit hindi na lang naniniwala ikaw? Pero yung ibang tao naniniwala sa'yo, pero ikaw hindi ka naniniwala. Kasi nandun ka sa comfort zone, na akala mo, eto ka lang. Sinasabi na Jesus, halika, anak. Umalis ka dyan sa comfort zone mo. Iwanan mo yung mga wari-wari-wak na mga takot, na mga tropa. Bumagbangat, lumakad ka, kasi meron akong gustong iparana sa iyong bago. Amen! Amen! Bago yun, bakit? Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Sa haba ng panahon na sila ibangista, hindi sila nakakalakad ng tubig. Pero dahil sa ating Panginoong Jesus, pinalakad siya ng ating Panginoon sa ibabaw ng tubig. Because He accept the invitation. Marami po sa atin dapat tanggapin ang invitasyon ng ating Panginoon. Tanggapin po natin. Kung naniniwala kang kaya paayos ni Lord yung bahay mo, maniwala ka. Kung naniniwala kang bibigyan ka siya ng negosyo ng ating Panginoon, maniwala ka. Maniwala ka. Okay? Kaya nga sinabi ng Romans, and do not conform by the ways of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Magbago tayo ng pag-iisip para malaman natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Parang nagpe-preach na ako ngayon. Okay, number 2. We learn about the adventures of faith. The adventure. Listen to this. Ang pananampalataya hindi lang naniniwala, kundi isang karanasan, isang adventurous kind of faith. Amen. Mga kapatid, mga kaigsuunan, dapat ang pananampalataya natin ay nakakaranas ng kakaibang karanasan. Adventurous, ika-nga. Alam niyo, by faith, sabi ko, makakarating kami ng kasiguran. Hindi sila naniniwala lahat. Nagdududa silang lahat. Sabi ko, gagamitin natin yung ba natin? Si logbook. Gagamitin natin yan. Makakarating na kasiguran niya. Pag hindi nakarating yan, junk shop natin yan. Pero makakarating na sa biyaya sa kanya. Nung umaahon na kami, doon palang dapat siya. Kasi sa Google, 8 hours lang. Makapit, sa totoo pala, 18 hours. Dahil yung mga ganon, yung mga terrain, tapos, pero yun mo, kamaybay ka ng Sierra Madre. Gaganon-ganon kayo. Parang umakyat ako ng 3 bagyo. Ganon po yung experience. Habang umaahon kami, siyempre, driver naman natin. Ginagalingan. Pero, inaahon ng tersero. Ang pira si Loco, tersero, umaahon ng tersero. Tapos nakakatakot yung, siyempre, pababa naman, papasunog yung preno namin, baka mag-init, yari kami lahat, pamilya pa naman kami na yun. Pero purihin po ang Panginoon. Kasabay namin yung mga bagong van. Tapos pag nakikita yung van namin na umaahon ng pinanamagalit sa amin, iniitignan nung parang, guloy mo, sabi niya, diba? Yung si Lolo umaakit, oh. Umaakit yung mga kasabay namin, mga bagong van. Tapos, siyempre nakarating kayo, by faith. O ito ngayon, nasira yung bearing. Tapos by faith, umakabili kami ng pyesa sa isang malugar. Nakabili kami. Tapos by faith, nakauwi kaya ito. Mga kapatid, nakauwi ng maayos. Napakatipid pa sa akin. Tapos, parang tinatapit ko sila kung parang inisip ko, kaya nito umakyat ng Baguio. Kaya yung pangalan namin ng karating ng Baguio na at the expense ng sarili sa sakit, baka pwede umakyat ito. Diba? Baka may gustong sumabay dyan na mga may sasakyan. Hindi tayo mag-usap-usap. Okay?
Pwede rin itong umuwi ng Bicol by faith. So yung experience yun, alam niyo po ba, very rewarding yun eh. Para sa akin, na makapagdala ng sasakyan, sarili sasakyan, pagkatapos, himala na, magkaroon ka ng ganito sasakyan na hindi ganito kaganda, pero it can perform. Yung nakauwi kayo, oh, excited, hallelujah. Pag uwi namin, wala pala kami mga ilaw sa likod, punti lahat ng aming mga tail light, brake light, sabi ko, hindi tayo nahuli sa highway. Puri ng Panginoon. Di po ba? Adventurous. Ako po, kami mag-asawa, sabi ko, ako'y 50 na. Hindi ba ako masyado nakakarating ng Mindanao, di ako nakakarating ng Visayas, nakakarating na ako ng Northern part, hanggang Bicol lang ako. Hindi ako makalampas-lampas ako yung volcano. Kaya naghahanap ako, sabi ko, sister, kaya mag-check, kaya ako April, pastor, baka na April. Sabi ko, sama kami. Nahihin ko na ako kasi gusto ko, yung pananampalataya na explore, makapag-reach out, gusto ko maipag-pray, makausap yung mga kamag-anak ni Ma'am James sa probinsya. Diba? Sa Bohol, pwede po isa. Hallelujah. Adventurous faith. Kasi pag hindi pa man, pinaplano ko lang, sinasabi mo wala na talaga. Sineselyohan na ng labi mo eh. Alam niyo yung selyo? Pagkatapos sa post office, pag tinilaan mo na yung bread na isasara mo na, wala na yung sakat. Ganito tayo minsan, sa mga pangarap natin, naseselyohan natin yung pangarap natin at hindi na naagawan natin. Kasi tayo pa lang, hindi na naniniwala. Paano pa ito makaka-encourage at paano ma-encourage ang Diyos sa mga bagay na ginusto mo? Kasi unang hindi naniniwala ang ikaw. Iba po ang pananampalataya na merong ine-expect na karanasan sa kanyang pananampalataya. Amen. Amen. Iba yung may karanasan talaga. Iba yung first at hand, ikaw talaga yung nakakaranas mo. Pag may emergency, ikaw yung first at hand na talaga dati takot ka pero ngayon inaharap mo na. Diba? Imagine ang life na ito. Hindi naman ako mayaman pero madalas kung nakita ang sarili ko sa mga hospital, sa mga emergency cases, sa nanganganak, mga kapatid, ang dami kong karanasan na ganito. Pero mo, makanganak na, kailangan namin, may CM pala yan. Tapos, pag hindi, kailangan dito na, kailangan si Sarah Ruyan, sabi ng De La Salle, si Sarah Ruyan, you must deposit at least 30,000 pesos. Sabi ko, hindi, naniniwala ko na. Wala kaming pera gano'n, dadalhin ko yan ng PGX. Doon na, along the way, naghahanap ako, sasakyan namin kasi hindi pwede tumakbo ng PGX. Tapos ang dala namin sasakyan yung owner nila Vice Percy. Yung owner na matagtag, baka sa highway pa lang kami sa sobrang tagtag, manganak na yung pasyente. Okay? Tapos tatakbo kami ng PGX, ang tanging dala namin pera, yung perang dala ko, 500 pesos. Wala ko pang gasolina. Paano yun? Pabili ng diaper, pabili wala. Alam mo yung nangyari? Kinuha ng kapatid ko, si Meme, si Jose Meme. Kinuha ka si Vice. Sabi ka nun ni Vice, walang nagawa. Sige, dyan sa may Dasma, tapos galing kami 13 Martires. Dasma, palit tayo na sasakyan. Yung kotse niyang executive, yun yung pinagamit sa amin. Uwi sila Vice naka-owner. Oo, totoo po ito, nangyari ito. Uwi sila Vice naka-owner, dala namin yung kotse. At pagkatapos yung dala namin, syempre dala namin yung kotse niya, tinanong kami, may pagkasulita ba kayo? Syempre, daling sumagot. May pagkasulita ba? Wala. Ganun kagad ang sagot, wala. Kahit may 500, wala. Di nabigay pa si Vice ng 1,000 pang gasolina. Eto na kami. Alam niyo, may ire-ire na. Tapos ako naman, hindi ko alam kung paano ko pipigilan. Tapos pagdating sa PGX, pagpasok namin, iras na. Dahil pumuntok na yung panubigan. Tapos pagdating sa PGX, tay, hindi ka rito, tay, pumirma ka. Kaya pasisilip ko sa'yo lang siya na, hindi ko po asawa yan. So, madaling salita, na-accept doon, nakapanganak, labong naging bayan, at pagkatapos binata na yung, kaya yung pamilyang yon hanggang ngayon hindi ko makakabawi ng utang na loob. Hindi ko naman sinisingit. Pero when they see me
they see the experience of adventuring faith. Amen po? Alam nyo, kaya ko na i-testify sa inyo ito. Kasi grabe yung mga experiences ko. As in, grabe. Hindi na mamumura sa labi ko yun, sa isip ko yun, that I have a wonderful God and experience His wonderful works. Kaya pag uwi namin, galing doon, sumisip ako, hallelujah, hallelujah, Lord, thank you for the experience. Maraming mga tere, maraming ups and downs, but Lord, thank you for the experience. Mas lalong napapatunayan na ang pananampalataya ay lagi pong may magandang karanasan. Our faith opens up doors of opportunity, but opportunity always comes with challenges in its being. Ibig sabihin, ang mga opportunity po natin lagi sa buhay, lagi may mga challenges yan. Gusto mong yumaman, may challenges yan. Gusto mong magkamotor, may challenges yan. Gusto mong magkaroon ng maayos na pamilya, madala silang lahat sa Panginoon, may challenge dyan. Hindi, wala pong bed of roses pagdating ko sa buhay nito. Lagi kong may challenge ang pananampalataya ko. Tinitignan ko ang pananampalataya mo ba ay pumapalag. Okay. Ang pananampalataya po ba natin ay sapat? Sa ganon ay lumakas tayo, makalapit tayo sa ating Panginoon. Hindi po yun. Ang pananampalataya mo ba ay sapat para makalakad at lumapit sa ating Panginoon? Dare to have that kind of faith, an adventurous faith. Ikatlo po, mga kapatid, dapat matutunan din po natin na ang pananampalataya natin ay may kalaban lagi. May tinatawag na adversaries. Okay? Alam ko po na sa pagbasa natin sa talata kanina, makikita po natin yung tinatawag na alam niyo ito, yung isa, may mga tao talagang sasamahan ka dahil masaya lang yung paligid. Pero pag lumungkot ka na, minsan iiwanan ka. Amen po ba? May mga tao sasamahan ka kapag may pera ka na. Pero pag wala ka ng pera, iiwanan ka na. May mga tao naman, gusto lang nila yung mga happy moments. Pero ayaw nila ng mga lonely moments, lonely times. Alam niyo po, no, may mga tao na they will give you high five on some instances. Pero may mga pagkakataon, you will not see them on some occasion. Totoo po ito. Marami na akong nakitang tao na akala mo sila kayang magbigay ng magandang isang karanasan sa tao yun. Pero by the end of the day, ang huling taong tumatayo sa tabi niya ay lagi yung mahal niya sa buhay. Totoo po ito. Mga kabataan, mga kapatid, hindi lahat ay kayang ibigay ng barkada. Ang barkada pwede kang iwan. Pwede kang iwan. Hindi lahat ng pagkakataon sasamahan ka niya. Kasi may kanya-kanya silang mga problema. Pero you will find out na matatagpuan mo ang sarili mo na mga nakatayo yung mga taong minsan nire-neglect mo. Amen. Amen. Naalala niyo po mga nakilala rito, si Tatay Rudy Balyani. Ito, for the very first time sa akin kung sa naranasan ko. Na kaya pala ng isang anak na itakwil ang kanyang pagulang sa ganitong paparaanan. Dahil ayaw nilang mag-alaga ng isang magandang may karamdaman, iniligaw nila yung tatay nila. Iniwan po sa pasita at pagkatapos nakahandusay lang doon, iniwan ng gabi. So natagpuan po ng barangay. Ang problema, ang mukhang bibig ni Tatay Rudy, ang last option, last resort of option niya, dalhin niyo na lang ako sa San Jose. Dalhin niyo ako kala Pastor Gani. Kahit sa pupunta na San Jose, kilala yung pangalan ko. So dadalhin po ng barangay ng Binyang. Dito po. So ang ginawa namin, binalik namin sa anak. Inaaway kami ng anak. Di nyo alam kung anong ginawa niya sa amin, mga bata pa kami. Ayaw nila. So, wala silang nagawa, tinanggap, kaso nga lang, pinatira sa labas ng bahay, tinakpan ng plywood na gano'n, at pagkatapos yung matanda, nandun lang.
nauulanan na ang arawan doon. Ganun nila itrato. Sa ikalawang pagkakataon, kiniligaw uli. Diyan po sa may San Pedro naman, sa may papuntang sa bayan ng San Pedro, sa may McDonald, doon po, iniwan doon. O ito na naman yung barangay ng San Pedro, Laguna. Dinadala sa akin si tatay. So, di na po ako makapagtiis. Pwede naman, nakukubing ko si tatay. Pwede po. Actually, tumira na nga dito. Pero hindi ko kayang tanggapin sa buong buhay ko na may anak na kahit gaano kasama ang tatay mo, hindi mo ililigaw mo ito. Parang aso lang. So, ang ginawa ko, tinawag ko si Ate Delia Ayano, dati sa DSWD. Sabi ko, ate, hindi ko kaya pag-isip. Nililigaw 2 beses na pinabalikan ako. Nililigaw nila yung tatay. Sabi niya, Pastor, sige, samahan ko na. Pag hindi nila tinanggap yung tatay nila, ipakukulong ko silang lahat. Ang nangyari po, ma'am, diyan pa lang kami sa Binyang, sa may halang exit, yung subdivision dyan. Subdivision pa. Mayayaman. Ang mga anak may nasa Italy, mga kapatid. Pag-uwi rito, ang baong pera, mga kapatid, 1 milyon, uubusin lang yun. So yun po, mga kapatid, pagdating namin dyan sa may subdivision, papasok ng halang exit, papunta Binyang, andun na po yung mga pulis. O, syempre, nakakita ng pulis yung anak, hindi ang babay kayo. Ay, namanap ko na kami. Gano'n, palis. Sumusap palit. Tapos, sabi niya sa po, hindi tinanggap, pakutulong natin yung anak. Tinanggap po. Nakakalungkot ng after 1 week, nakatay na sa tao. At pagkatapos, nagkaroon sabi ng mga tao, sir, nagkaroon ng malaking pasukalan sa subdivision. Tapos, nakita ko yung post sa Facebook. Mamimiss ka na namin, ay, bakit po kami iniwan? Gusto kong pasabugin yung mga bahay. Hindi ganun yung totoong kwento. Pero po, nandito, nagbinas kami ni Kuya King na pinagbumitan niya dito. Ito po, naranasan. Kasi nga, ako para sa akin na, adventure yun eh. Kasama sa kwento yun eh. At kung walang ganung kwento, at kwento ko lang sa inyo, nandun na, walang dating, walang pananampalataya, hindi matitrigger ang damdamin ko. But pag naranasan nyo ng ganung karanasan, mga crowd nyo, kahit siyang kadali, may pag-encourage ka. Kasi nga po mga kapatid, naranasan mo sa pananampalataya kahit may mga adversaries, may mga hadlang, pero napagtagumpayan mo. Amen? Amen. Ang sarap kapag napagtagumpayan mo, dati bahagi ka ng iyakan, pero ngayon nagiging bahagi ka na ng pag-asa ng ibang tao. Amen? Amen. Mga Kristiyano, huwag natin palampasin ng ganitong pagkakataon. Hindi tayo tinawag ng Diyos para ilagay lang sa buntot at pagkatapos makikwento ng mga kwenta nila at mabuhay na walang kwenta. Tayo po'y tinawag ng Panginoon upang sa ganon magbigay kulay sa buhay po ng mga ibang tao. Hindi pag-uusapan pag tayo po'y bumalik na sa Panginoon kung gano'ng kayaman tayo, kung gano'ng karami ang pera natin na iiwan sa mundo ito. Kundi pag-uusapan nila lahat at hindi ko makakalimutan na ang tao ito naging bahagi ng kanilang mga tagumpayan. Because you fought with their battle. Alam mo na may mga adversaries. Alam mo na may mga pagsubok. Pero you come with that kind of faith. Learning that every faith has its own adversaries. Amen? Kaya nga minsan, alam nyo, huwag tayong magsasabing wala na, wala na gagawin ng Diyos. No, dahil si Lord may iba ang kanyang plano. Kasi tandaan po natin lagi, si Lord ang nagsasabi, no eyes have seen, no ears have heard, what God has in store to those who love Him. Pag nagmamahal ka sa Panginoon, mga kapatid, may mga bagay na mararanasan ka na hindi mo pa nakikita.
Hindi magiging makulay ang 2025 kung namin kung ulitin lang yung nakaraan. Come on. Magiging makulay po ang taon ito if there is a challenge, if there are adversities in our faith. Kaya po, napaka-challenging ng role natin sa mundo ito. Kaapat mga kapatid. Alam nyo, bago po akong lulugan sa ikaapat, si Pedro, nakita niya po yung ulan ng hangin. Tinignan niyo kung diretsong salita, pero makikita yung hangin. Yung ulan makikita mo, pero yung hangin hindi mo nakikita. Pero dahil natakot ka at nag-focus ka doon sa mga bagay na pwede mong katakutan, lulubog ka talaga. When you look at your own adversaries sa mga hamon na ito, lulubog ka talaga. Yung una, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig kasi nakatingin siya sa ating Panginoon. Kaya pag bumitaw ka sa pagtingin mo sa ating Panginoon, lulubog ka talaga. Kaya sabihin ko sa inyo, kapatid, huwag kang titingin sa iba. Don't look for others. Tutok lang tayo sa Panginoon. Alam nyo, huwag na huwag kayong papaya na yung karanasan nyo at pananampalataya nyo ngayon ay mawawala na. Huwag kayong papayag na yung karanasan nyo sa Panginoon pagdating sa dulo magiging na. Fight a good fight of faith. Fight a good fight of faith. Tayo sumunod. Yan ay pwede po nakaraan. Isang pastora, ng church planting sa Mindoro, sa Mansalay, Mindoro. Isa lang pong nawin niya sa loob ng 10 taon. Isa lang, isang bata. Kung bumalik ko kami after 10 years, yung batang yung pastor na. Siya po yung may pinakamalaking simbahan sa Mansalay. So, hindi po hopeless. Hindi po hopeless, but full of surprises kapag tayo po ay nananampalataya. Amen po? Temptation means that we are easily distracted to follow after someone or something else other than God. Tayo po talagang hinahaglakan muna ng takot. Nililagyan natin ang ating sarili ng takot dahil sa pagkwenta natin ng mga limitasyon meron tayo. Marami po akong nakita. Hindi po sila, wala po silang titulo, pero kapatayin po sila ng kanilang mga negosyo. Okay? Kaya sa atin, ano bang ibig sabihin ng takot? Fear. Acronym po yun, F-E-A-R. Spell ng fear. False evidence appearing real. Ay, hindi pa naman totoo. Ano ba, sumakit ang ulo mo para sa'yo. Wala ka pa naman ng prescription, wala ka pang X-ray, wala kang ECG, wala kang CT scan, pero baka sakit ulo mo eh. Baka tumor. May tumor. Sakit lagi. Pero mo, may sarili kang diagnosis, prognosis, at dialysis. Hindi, kaya naman sumasakit ang ulo mo, wala kang tulog lagi. Amen. Amen? Amen. Baka natatakot tayo, yung pala puyat lang. Di ba? Pili ka rin lang naman ng sakit, sa mga madadali ka, Lord, alam mo na yung sakit. Okay? Kasi kung ano lalabas sa labi natin, isa nyo yung nangyari. Kaya si Pedro, nung tumingin siya sa storm, nung tumingin siya sa alon, mga kapatid, siya po ay lumubog. Ibig na sa ating Panginoon siya titingin, tumingin po siya rin. So, emotionally, Peter gave up and gave out when his attention turned from Jesus to the wind and waves. So parang give up niya. Kaya siya lumubog. Okay? So natakot si Pedro that his faith failed him. Mga kapatid, listen to this. Bisan tayo po ay lumulubog. Amen? Can I give amen for that? Totoo na bisan tayo po ay lumulubog. Everybody got mistakes. May mga pagkakamali. May mga experiences tayo. May mga shortcoming tayo. Mga kapatid, listen to this. Pero wag na wag nating bibitawan ang sinabi ni Pedro dito sa talatang ito. Saan po yun? So, sabi nga doon sa Matthew chapter 14,
Okay? Sabi ganon, nung he began to sing, and then he cried out. Ano ang iniiyak ni Pedro? Na siya ay lumulubog, natatakot siya na mamamatay? Hindi po. Nang siya ay unti-unti nang lumulubog, ang kanyang iniiyak, ang kanyang sinisigaw ay ito pong talatang ito. Ang sabi nga, basahin nyo nga pong lahat, 1 to begin. Lord, save me. Kapag tayo po, by the end of the road, at tilang ka parang wala na tayo makakapitan, use this magic word. This word of faith. Ano po yun? Lord, save me. Pag may nararamdaman ka na hindi mo na kaya, sabihin mo, Lord, save me. Kapag marami nang naniningil sa'yo, Lord, save me! Pag iniwan ka na ng iba, ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, Lord, save me. Iniwan ka ng mister mo, Lord, save me. Iwanan ka na nilang lahat. Huwag ka lang iiwan ng salitang, Lord, save me. Amen? Marahil kayo, di kayo namumutang. Pero darating ang Panginoon, yung sarap ng pakiramdam, papaano magbayad ng lahat ng utang. At ang susunod na po, problemahin mo, saan pa ba ako may utang? Pagpapost ka sa Facebook, mga kapatid, meron pa po ba ako na utangan sa inyo? Di pa ako makatulong. So, magbayad. Amen po? Pwede nangyari yun. Pwede mangyari. Just don't forget, Lord. Pag nalulungkot ka na, nade-deprive ka na, nade-depress ka na, use that magic word. Lord, save me. Si Pedro po, habang lumulubog, nakataas ang kamay. Diba? Pilit na nilalabanan ang kanyang paglutang, ang kanyang bibig ay lumalaban at tumakapit sa ating Panginoon. Bumalik lang muli naman si Pedro sa pagtingin niya kay Jesus. At ito maganda, mga kapatid. Hindi sinabi ni Lord na nung lumubog si Pedro. Tigas kasi ng ulo ko eh. Sabi ko, focus! Sabi niya, tumingin ka sa, nakita mo hangin. Hangin nakita mo. Diba? Pero, ang kapatid, ang sabi ng talata, sumunod na talata, verse 31, immediately, sabihin niyo nga po, immediately. Siguro, hindi nagsasayang ng pagkakataon. Jesus reached out his hand and caught him. Gusto mo po yung Jesus reached out his hand and hinuli. Inaresto si Pedro. Inaresto si Pedro. Translation. Okay, sabihin mo lang translation kasi caught him. Gusto ko yun. Kinuha yung kamay ni Pedro, inaresto siya. Kaya naman, iyakap siya, binuhat siya, yun ibig sabihin ng caught. Pagkatapos, hindi ka sila, hindi ang sinabi ng ating Panginoon, parang cute ang tatay. Oh, you little thing, why you down? Sabi kasi, oh, you little thing, pamulgar ba yan? Oh, you little thing! Parang tingin ko lang ako yakap-yakap si Pedro, parang bata, parang gusto mo ng palutan, oh, cute ko. Sabi ko, tingin ka lang yan, lubog ka tuloy, oh, cute ko, you little thing. Alam nyo, hindi magawang magaling kay Lord sa'yo. Hindi magawang magaling kay Lord sa'yo. Ang tanging sasabihin ka lang, nakakakiyar mo pa yung pananampalataya. That little faith, it will bring you to me. Kesa doon sa mga kasama niya. Yung faith nila ay hindi makapagkalapit sa atin. But this little faith brings Peter to Jesus. Faith like a mustard seed. Balang araw, minsan dati, pwede kang patuka lang ng kasi ganun kalaki yung mustard seed.
Pero pag yun ay naitanim dahil may buhay, tutungkol magiging pinakamalaking puno ng gulay, na kahit yung ibon na tutupasan sa kanya ay mananahan doon. Listen to this. Time will come, sa ngayon mukha ka ng patuka. Pero darating ang time, tirahan ka niya. Amen. You will be a source of comfort to others. Darating mo ang time na gano'n. Maniwala ka lang sa pananampalataya meron ka sa ating Panginoon. Okay, ikapat, we learn about the resource of faith. Ang faith mo ay dapat may object and the subject. Ang object po ng ating faith ay ang ating Panginoon Jesus. Ang subject po ng ating faith ay ang kanyang salita. Hindi po tayo nananampalataya, parang magic lang yan. Nananampalataya, gagaling lang ako, gagaling lang ako. Hindi po ganon. Naniniwala tayo na tayo gagaling dahil kay Jesus. Tayo ay gagaling dahil pangako ni Jesus, sinabi ni Jesus. Tayo ay gagaling. Amen po. Kanina, parang makatigil ako, bakit ka mo makapag-praise? Pero maganda pala ang boses ko kapag ganito. Parang akong sinesgrano. Parang gusto ko kumanda, it's a hard day. Listen to this lang. Hindi po ako. Kasi sabi ko po rito, may resource pang ating. May paggagaling ng pang ating. Hindi po tayo hula-hula lang. Kundi object po ang ating faith, ang ating Panginoon Jesus. So paano tayo nagkakaroon ng faith? Comes from hearing and hearing the Word of God. Nananampalataya po tayo. Kaya mga kapatid, sa problema, labang po ang mga memory verse. Kaya po maganda po mag-devotion po tayo. Lamang lagi ang memory verse. Amen. Ulitin ko po, lamang ang memory verse. Lamang. Dahil meron kang salita ng Diyos, kapag ang demonyo nagsasabi sa'yo, pagpatihulog ka, dahil sinasabi ng Biblia na may anghel na sasalo sa'yo, may verse ka alam. Huwag mong sumukin ng iyong Diyos. At dapat siya lang ang iyong pagpipula. Kung narinig ng demonyo, layo siya. Kasi ayaw niya yung salitang service. Ayaw ng demonyo na pagpipula ng Panginoon, kaya nga niya nagbalakap doon sa langit. Diba? May verse ka pa lang. Walang laman ang wallet mo. Kapatid, akala mo, support ka ng script, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Pagbukas mo ng bill ng Meralco, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Sumasabay naman ito sa water district, my God shall supply all my needs. Tapos, andyan po, pinadala ka na ng message ng internet, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Marami mong bayarin. Biglang may dumating ng blessings. Naging bisita mo si Jesus sa bangka. Amen? Kaya naalala ko si Sakeo, mga kapatid. Tuwan-tuwa si Sakeo, nadalhin si Jesus sa bahay niya kasi nga, mga kapatid, mayaman, kumpleto si Sakeo sa lahat ng bagay. Pero meron po problema sa Sakeo na hindi po kayang i-address ng kanyang posisyon, hindi kayang i-address ng kanyang kayamanan, hindi kayang i-address ng kanyang kasikatan. Ano po problema yun? Pagdating sa bahay niya, wala yung asawa niya, wala yung mga anak niya. Kasi hindi kayang pagbigay ng maayos na pamilya ang pera. Hindi kayang pagbigay ng maayos na pamilya ang relasyon. Ang relasyon lang. Kundi si Jesus ay tayo magbigay. Kaya sinabi ng ating Panginoon, pagdating mo sa tahanan ni Sakeo, ang kaligtas ay dumating sa tahanan ito. Pinipili niya ng Abraham. So those coming to be saved by faith. Hindi ka alam kung anong kaya gawin ng pananampalataya sa paglansang Kami po nangangarap ng aming may asawa dahil naalala ko po dati pag umuulan sa loob ng bahay natin. Naalala ko nagpo-construct ako, nagdala si Brother June. Nagdala ng mga sako. Dahil yung kanilang ginawa-construct na bahay na bubog po ay papasukin ng tubig. Naawa ko sa pamilya ko kasi nga nagsisiksika kami sa lugar na bubog na sa walang tubig. Kahit anong ganda ng mga tubig na kanong mo pa rin mga stars sa loob.
Di po ba? So nanampalataya po kami ng misis ko. Paano kami makakapagpabangay? Buti na lang dumating sa buhay namin ang pag-asa. Dapat may porsyento ako dito sa asa na to. Di po ba? So natuto po kami mag-ipon, magsumikap. Unti-unti, nabaayos na. Para ayaw pala ni Lord na tagpid-tagpid lang yung buko. Ang gusto ni Lord, second growth. Amen? Sabi ng mga anak pa, hindi na natin nararanasan kayo na uulan sa loob ng bahay. Di po ba? Alam mo yung kwento ng aking ko, alam mo yung kwento ng aking ko, paano itong pandemic na ito binago yung aming kwento. Tapos ngayon nangangarap na kami ng misis ko, nag-growing na ako, sabi ko, ano kaya pakiramdam ng third floor? Para yung mga punta ng punta sa bahay doon natin sa lahat. Amen? Pwede pala yun. Pwede pala yun. Ang Diyos gagawa sa buwan. Kung saan, paano? Kung walang kwenta yun. Iba ang kaisipan ng Diyos kumpara sa kaisipan ng tao. So we have this resource of faith, which is Jesus. Nobody loves you like Jesus. Amen. Nobody will love you like Jesus. Kaya alam niyo yung mga ganitong experience, yung minsan panghihinaan ka na. May aalis dito sa church, panghihinaan ka. Pero may ipapalit naman ang Panginoon. Amen po! Dapat maraming pinalit ang Lord. Mas maraming kaya ka. But the thing is, mga kapatid, nung si Pedro po ay lumulubog, bumalik lang po siya sa source ng faith, which is Jesus. Nung tila baga parang nag-give up na siya, he called on the resource of faith. He called unto Jesus. So sabi niya, please help me. Wala po siya ibang tinawag. Hindi niya tinawag yung mga alaga ng Chuwarwarwa. Tol, tulungan niyo ako dito, lumulubog ako. Wala po. Hindi niya tinignan yung mga sausawero at sausawera. Listen to this, mga kapatid, importante ang sasabihin. Huwag kang mamuhay dahil sa dikta ng mga tao. Mamuhay ka dahil kung ano ang sinasabi ni Jesus sa iyo. Dahil pag sa dikta ng tao, tulungan ka, hindi ka na natutulungan. Ibabaw ka lang mga tao. Pero when you look unto Jesus, mga kapatid, immediately, sabi ng talata, immediately, that resource ka, that resource ang ating pananampalataya, ang kanyang compliance, is immediate. Okay? He will deliver us in His power from in all of our problems and issue. Kaya mga kapatid, let's take a note on this. Next time you speak critically about Peter, tandaan po natin, siya lang yung nagkaroon ng ganitong pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi man mahaba yung kanyang sinulan, just like Paul. But Peter experienced with Jesus in his side. Kakaiba po. Kakaiba po ito si Pedro. Isa sa inangango si Pedro, yung wala siyang mahuli na isa. Tapos pag ikaw ang isa, nagliligpit ka ng lambat. Mahirap po magligpit ng lambat kasi isa-isa mo nilinis ka. Tapos ititiglo mo yun, tapos kung sa susunod na hagis, maayos po siyang paghihiwa-hiwalay. So mahirap po yun. Tapos alam huli. Imagine mo si Pedro, diba, sa Luke, na nung siya ay nangingisda, sabi ko na may binan na umaasa sa kanya, may asawa na umaasa sa kanya. Pagkatapos, alam mo yung, ang mangingisda kasi, pag pumalaot yan, ang babay ng mga asawa niyan, alam parang gatas ang tingin sa'yo. Pag tayo po mga lalaki papasok sa trabaho, yung mga misis natin, nagbababayan, alam na kagad na yung gatas, yung pagbayan. Diba? Mga asawang babae, ganun tingin na sa amin. Kapag pumaligod na kami, ganun ang tingin sa amin.
Alam nyo na, kaya ka pumapasok kasi para may pambayad nito, pambayad sa Shopee. Tapos si Pedro walang huli, kaya siguro ligpit doon ng ligpit kasi ayaw umuwi. Alam nyo, may mga asawa siguro na ang hirap umuwi pag wala. Alam mo, pipindot ka sa ATM, tapos ang kasama mo kaya-expect, nakakain kayo sa loob. Pero tapos yung ATM mo kinain. Naranasan nyo ba yan? Yung ATM mo kinain, tapos sasabihin ng ano, Sabado pa yun, Sabado isang kasama. Lunis mo pa makukuha. Diba? So mga kapatid, gano'n. Kaya si Pedro, walang huli. Limpit na lang siya ng limpit eh. Tapos wala nang huli, hiniraman pa ng bangka. Sino dito yung walang-wala na nga nahihiraman pa? Tignan mo nga yung katabi mo. Siya yun. Yung minsan, walang-wala ka na, nauutangan ka pa. At tingin sa'yo, hindi ka nawawalan. Siya yun! At hindi nawawalan. Diba? So, si Pedro, mamaling kaya naman. Pero maganda rito si Jesus ang umira. Pero pag si Jesus po ang umira, magpahiram ka. Amen? Sabihin mo kasi talaga magpahiram ka. Pag iniram ni Lord yung oras mo, magpahiram ka. Pag iniram ni Jesus ang iyong pagsamba, magpahiram ka. Pag iniram ni Jesus ang talento mo, magpahiram ka. Pag iniram ni Jesus ang kayamanan mo, magpahiram ka. Dahil sinabi ni Lord, pera, tapos nag-preach si Lord. Ano ba pakiram na nag-preach, no? Tapos nakikinig ka, tapos alam mo wala kang Lord. Ano yung pakiramdam na nandito sa church, pero iniisip ngayon yung mga bayarin. Andito sa church ngayon, iniisip, baka nagkikwento na kayo, Pastor, ang haba na naman, mag-aalas 12 na. Kaya sabi ko po sa mga taga-US na nag-ibisina namin, sabi ko, we don't preach here 30 minutes. Kasi sa ibang bansa sa Amerika, pag nag-preach ka ng 15 minutes, mas malaki lang kumpara sa pag nag-preach ka ng 30 minutes. Pag nag-preach ka ng 1 hour, mga kapatid, isusumbong ka na nila superintendent. Hindi ka na-imbitahan. Kasi para sa kanila, napakahalaga ng oras, kaya kailangan madali ang lahat. Parang instant ang lahat. Sabi ko, oh no. Here, we speak for about 1 hour and 30 minutes. Yeah, that's the very reason why we celebrate Christmas early as of September. Christmas na sa atin. Mga Pilipino. We satisfy our longings with the Word of God. Amen? Amen. Kasi bakit? Bumabalik naman kayo eh. Di nyo naman ako sinumpa si Pastor inabot na naman alas 12. Di na ako magsisimba dyan. Eh di lipat ka rin sa simbahan ng gagano ka lang. Okay na. Okay na yun. Dadaan ka nga lang doon. Tapos gagano ka. Okay na yun. Pero gusto mong matutong kapangyarihan ng ating Panginoon. Diba? Magkaroon tayo ng longing sa salitaan ng Diyos. Amen po. Balik na ako kay Pedro. Walang uling maestro. Sabi ni Lord, biglang umabyo ang ating Panginoon. Sige Pedro, ihulog mo ang iyong mga kamay. Umagal si Pedro, Lord, Guro, magdamag po ako ng isda. At ang tanging huli ko ay yung salitang wala. Hagis dito, wala. Hagis doon, wala. I have toiled, sabi sa English, I have toiled all night. Ibig sabihin ng toiled all night. Hagis dyan, hagis ipit, hagis ipit, hagis ipit. Alam ko pa ulit. Pero nung sinabi ni Pedro mula sa kanyang labi, because you said so. Mga kapatid, handa pa kayo dito. Dahil sa sinabi ng Panginoon, amen. Dahil sa sinabi ng Panginoon, I will make an adventure. Amen. Amen po? I want to experience the Word of God, the promise of God. Gusto ko maranasin. Because you said so. Kaya pag alam mo ang pangako ng Panginoon, labang ka. Amen po? Ano ba ang sinasabi ko? Pag wala ng gatas yung aking ako, my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus.
Sabi ng doktor, palitan niyo yung gatas ng apo. Ang kailangan sa inyong apo ay lactose free. Diyos ko po, yung lactose free, 4 na beses yung mahal ng lactose free. Hindi ko alam yung ibig sabihin ng lactose. Sa kakulitan ng aking apo, yung isang box niya, isang araw na, grabe yung apo, adik kung tumira ng gatas. 400 a day. Mas malaki pa yung allowance ng gatas ng apo ko kaysa sa allowance ng tatay niya. Lactose free. Natatakot kami baka pag bumalik kami doon sa non-lactose, ay bumalik yung kanyang ko. Pero pumili po ang Panginoon. Nung bumalik po kami sa ordinary gatas, mas makulit yung aming apo. Bigla na lang nananapak. Bigla kang tatayo lang sa liit. Bigla kang kakantahan ng A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, R, S, T, U, V, W, X, Y. Alam nyo, kapag ganito na nakita ko sa pamilya, I appreciate the faith God has given us. I cherish the faith. I celebrate the faith. Kasi, alam mo, hawak ng Diyos sa lahat. Gusto kong iwan sa inyo na manampalataya ka. Hawakan ka ng Jesus. He will reach out His hand to you and He will comfort you. In His protection, in His love, in His mercy, mga kapatid, mararanasan mo yung tinatawag na unfading love ng ating Panginoon. Iniwan mo ako, anak, pero ibabalik kita. Alam niyo maganda? Hinatid ni Jesus si Pedro sa comfort zone. Pero ibang kwento na po. Hindi na po bumabagyo. The moment they stepped on Peter's boat together with Jesus, sabi ko ng talata, the wind died down. The wind died down. All the troubles, worries in your life will just die down in the presence of Jesus. Amen po? Kaya nga po, Jesus is a miracle working God. Promise keeper God. Amen po. Sige po, aranahin namin ang Panginoon ng gano'n na ganun awing. Mga kapatid, nais ng Lord, mag-desisyon tayo sa buhay nito. Let that faith arise sa ating Panginoon Jesus. Sabi ng Biblia, those who believe nothing is impossible for those who believe. Siguro, napapag-usapan natin ng pananampalataya nito para palakasin ng pananampalataya kasi meron kang hinihingi importante. Itong importante ito, minsan nagpapaiyak sa'yo. Itong importante ito, minsan nagdudulot sa'yo ng parang tinabagang, parang kalugihan. Kapatid, ang mabuting balita, just ask Jesus at huwag mong iiwan ang magic word na yun. Help, Lord, help me. Lord, help me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Taas natin natin kamay.
are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship For you are. you. Are waymaker, miracle worker, Promise keeper. promise keeper, light in the My God. darkness. My God, that is who you are. You are a way maker. You are here. You are here. Touching every heart. Touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. Healing every heart. I worship you. I worship you, Lord. For you are the way maker. Way maker. Miracle worker. Promise keeper. Even though I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working, you never stop working. When I don't feel I'm still just working, even when I don't feel that you're working, You never stop working. You never stop. You never stop working. even when I don't see that you're working, I don't feel that you're working. you never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. I don't see that you're working. I don't feel that I don't feel it. Alam mo ba that there is power in your hand? Sabi ka na ng Biblia, when you lay your hands to those who have sicknesses, He will be healed. Now, I want you to lift up your hands. May mga mahal ka sa buhay na may naramdaman ngayon, wala ngayon. Yung iba nasa malayong lugar. And it will take only a miracle. It will take a miracle para makarinig ka ng balita na siya ay lumakas na, siya ay bumalik na sa kanyang hinahingahan. Come on! Have a daring faith. Dare to have that kind of faith. And
pinanghihinaan sa kanila pong mga finances. Father, I pray. Lord, i-touch mo po ang kanila pong kakayanan mo, Diyos, na maging tapat sa iyo. Ibuhin mo po, Panginoon, at patunayan mo sa kanila that you are the source of what we all have. You are the beginning and the end. Ikaw, Panginoon, ang kaya mag-supply sa mga shortage namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, salamat din po sa mga tahanan, sa mga pamilya na may natitira pa, Panginoon, na hindi po lumalapit sa iyo. Lord, abutin mo po ito. Gamitin mo ang buhay ng iyong mga anak na ito, Panginoon, for them to be reached out, Lord God, na sila po ay madala sa paanan mo, Panginoon. Sila man din ay makasama namin sa pagsama sa Espiritu at katotohanan. Sila man, Panginoon, ay makaranas ng karanasan na nararanasan mo namin kayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Nakapag-usap ka sa amin, Panginoon. Salamat dahil, Lord, dahil sa sinabi mo, kaya namin maranasan ang karanasan na hindi po namin makakalimutan sa buhay nito. Salamat po, Panginoon. Salamat sa kagalingan ng alam namin. Salamat sa kalakasan. Salamat sa nare-revive po kami, Panginoon, sa aming pananampalataya. At Panginoon Jesus, salamat dahil ikaw, Panginoon, ay nagbibigay ng kadahilanan sa amin upang manampalataya, Panginoon, magkaroon ng pag-asa dahil sa iyong ginawa ng sa krus ng Kalbaryo na kaming lahat, Panginoon, ay nakakaranas ng kalayaan. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga kapatid ko, Panginoon, na pinagpapala mo ng iyong presensya sa umaga ito. Sa iyo po, Panginoon, namin ilalagay sa kamay mo, Panginoon, namin ilalagay ang lahat ng bagay nito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming nagpapagligtas. Amen. Amen. Muli po tayo manalangin po para sa gilingan. Inaanyahan po kayong lahat na tumayo. Itaas po natin ang ating kaloob para sa ating Diyos na buhay. Lord Jesus, we are praying, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, sa bagay, Lord God, na Panginoon, Lord God, na ibinibigay mo sa amin pang-araw-araw, Lord God, sa support, Panginoon, Lord God, na ibinibigay mong wisdom, Panginoon, Lord God, para mamuhay kami, Lord God, tapat at kagalak-galak sa inyo, Lord God. Jesus, Panginoon, yung mga aming ikakaloob, Panginoon, is, Lord God, is maitulong, Panginoon, Lord God, sa financial, Lord God, ng aming simbahan, Lord God, at, Lord God, sa aming sariling pamumuhay, Panginoon. Lord God, ibalik mo po ito ng siksik, liglig, at nag-uumabaw. Salamat po, Panginoon, at aming sa aming dalangin sa pangalan niyo na mo, Jesus, na aming kapatid. Amen. Hallelujah!